of the nation. Biglang sumulpot ang humaharurot na motorsiklo na yan at nabundo ng dalawang babaeng pedestrian sa Remedios Street, corner Taft Avenue sa Maynila. Tumilapon ang dalawa. Isa sa kanila ang patay ayon sa Manila Police District. Sugatan naman ang isa pa at ang rider. Nagliyab naman ang motorsiklo. Sa isang dashcam video, kitang mabilis ang motor na nag-overtake. Patuloy ang investigasyon. Mga kapuso, laging bantayan ng maliliit na bata. Isang taong gulang ang nasawi matapos malunod sa balde. May report si Mark Salazar. Labis ang paghihinagpis ni Jonalyn. Hindi niya akalain na sa balding ito magtatapos ang buhay ng kanyang 1 taong gulang na anak na si John Andre Tinapay. Aniya, naglalaro noon sa labas ng bahay ang anak kasama ang dalawa pa nitong kapatid na edad 3 at 9. Nagtawag jud ang akong anak kinamagongan lay nagtingog. Mga ba mana to nga Sige siya nga ang iyang manghod. Muna tubod paggawas na ko sa na lupay-pay na nga. Natuklasan ng nakatatandang kapatid na nalunod sa balde si John Andre. Nakalublob daw ang ulo nito, bagamat hindi naman daw puno ng tubig ang balde. Nagawa pang i-revive ang bata at isinugod sa Rural Health Center. Pero makalipas ang ilang oras, binawian ng buhay. Nananawagan ng tulong pinansyal ang kanilang pamilya para sa pagpapalibing. Sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2022, nasa 17 ang naitalang nalunod na wala pang 1 taong gulang. Mahigit 300 naman ang mga batang edad 1 hanggang 4 na taong gulang na nasawi dahil din sa lunod. Paalala ng mga otoridad, bantayang mabuti ang mga bata. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inamyandahan ni Senator Risa Ontiveros ang Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Kasunod ng mga agam-agam ng ilang grupo at ni Pangulong Marcos sa panukala. 7 sa mga senador na unang pumirma para sa panukala ang umurong. May-report si Maki Pulido. You will teach four-year-olds how to masturbate. That every child has the right to try different sexualities. Naku, masyado namang premature Igan, yung sinabi ni Presidente na po niya. Pero nagtataka din ako, alin bang version yung binasa nila? Kasunod ng pagtutol ni Pangulong Bongbong Marcos sa isinusulong na Adolescent Pregnancy Prevention Bill, binawi ng 7 senador ang kanilang pirma sa committee report ng panukala. Hindi pa nga napupunta sa Presidente, may pronouncement na siya na i-veto. So why would we produce a committee report na alam naman natin na i-veto na ng Presidente? Hindi ako sang-ayon sa anumang panukala na makakasira sa halaga ng pamilya at salungat sa pananampalataya ng ating mga kababayan. Bago mag-atrasan, 18 senador ang nakapirma sa committee report. Si Senator Risa Ontiveros na may akda ng panukala, naunawaan daw ang mga agam-agam ng mga kapwa-senador kaya sila nag-withdraw. Pero giit niya, sinabi nila na nasa bill yung 0 to 4 years old masturbation, anal sex, oral sex at kung ano-ano pang mga konsepto na hindi akma sa mga bata. Natakot ang sambayanan. Pero uulitin ko, wala naman ang mga ito sa bill. At kailanman ay hindi ito makakapasok sa anumang panukala na aking isusulong. naghain na si Ontiveros ng substitute bill. Tinanggal na po natin ang phrase na guided by international standards dahil sa mga pangambang inihain ng ilan. Nilimitahan na natin ang CSE sa adolescents o ang 10 years old and above. Sabi ni Senate President Cheese Escudero, pag-aaralan pa kung ibabalik ang panukala sa komite o pagdedebatihan na sa plenaryo. Ang Department of Education ire-review ang comprehensive sexual education na bahagi na ngayon ng curriculum ng basic education. Kung ano raw ang ipapasang batas ng Kongreso ay susunod sila bilang implementing agency. May batas talaga na kailangan pagturo tayo ng sex education sa ilalim po ng RH law, productive health law, at saka sa HIV/AIDS prevention. May batas din dyan. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Isinusulong sa Kamara ang isang batas na naglalayong patawan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad ang mga makoconvict na tiwaling opisyal ng gobyerno. Yan ang Death Penalty for Corruption Act na inihain ni Zamboanga Representative Kimer Olaso. Sakop ng panukala ang lahat ng opisyal ng gobyerno, elected man o appointed, nasa ehekutibo, lehislatibo o hudikatura. Gayon din ang mga miyembro ng AFP at PNP. Kung may sasabatas, ipapataw ang parusang kamatayan sa mga opisyal na mahatulang guilty ng sandigan bayan sa kasong graft, malversation of public funds at plunder. Ayon kay Olaso, kung siya ang masusunod, mas gusto niyang gawin ang firing squad sa Luneta para raw makita ng taong bayan kung sino ang gumagawa ng kalokohan. Sa impormasyong nakalap ng GMA Integrated News Research, may mga kahalintulad ng panukala na inihain sa Kamara at Senado. Layon din ng mga panukalang ito na patawan ng parusang kamatayan ang mga tiwaling opisyal o di kaya sangkot sa heinous crime o karumal-dumal na krimen. Tatlong menor de edad ang nasawi sa Bukidnon matapos mabangga ng 10-wheeler. Bumulaga naman sa mga motorista ang dalawang kabaong na nahulog sa kahabaan ng NLEX. May spot report si James Agustin. Malayo pa ang Halloween pero talagang gagapangan ka ng takot kapag nakita mo ang hindi lang isa, kundi dalawang kabaong sa gitna ng expressway. Humambalang ang mga yan sa southbound lane ng NLEX Viaduct, pasado alas 7 kagabi. Nagbe-break na yung mga sasakyan tapos po tinitingnan namin bakit ba. Sabi po ng anak ko, may nalaglag, daddy, may nalaglag. Tapos so, pagdating ako namin doon sa area na yun, na may taon na. Ang mga kabaong wala namang laman at napag-alamang nalaglag mula sa isang close van. Mula Pampanga, i-deliver daw sana ang mga ito sa Marikina. Natamaan ng kabaong ang bumper ng isang SUV. Nakasunod noon ng close van. Pagkahulog po, nakaiwas po talaga ako. Pero feel ko yung debris po nung nahulog na kabaong. Tumama rin sa grill ko, kaya po siya nasira. Wala pang pahayag ang driver ng close van. Pero ayon sa mga otoridad, nagkasundo na raw sila ng SUV driver. Sa San Fernando, Bukidnon, nakahandusay at wala ng buhay ang tatlong babaeng estudyante matapos mabangga ng 10-wheeler. Ayon sa pulisya, papasok na sana sa eskwelahan ng mga biktima na edad 5, 7 at 9 nang araruhin sila ng truck. Agad na tumakas ang driver. Pero matapos ang ilang oras, sumuko rin sa mga pulis. Paliwanag niya, natakot siyang makuyog. Maharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Viral na sampagitang vendor na itinaboy ng security guard sa harap ng isang mall, ipinatatawag ng PNP. Yan ay para mabigyan din daw ng pagkakataon ang 22 anyos na babae na ibigay ang kanyang panig sa investigasyon. Underwater drone na mataan sa Bohol Sea. Base sa video na pinost sa Philippines Defense Forces Forum Facebook page. Kinumpirma ng Philippine Navy na isang mangingisda ang nakakita sa drone o glider na kulay silver at red. Pero dahil sa takot, di niya ito kinuha. Ito na ang ika-6 na drone na nakita sa bansa. Una nakakita ng underwater drone sa Masbate na made in China at pinaniniwalaan ng PNP Maritime Group na military grade. Ikalawang tranche ng taas sahod sa mga kawani ng gobyerno ipatutupad ngayong Enero. Sakop nito ang lahat ng civilian government personnel, regular man, casual o contractual. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pumirma ng kasunduan ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV at AMA Education System para sa eleksyon 2025. Magsisilbing technology partner ng PPCRV ang AMA. AMA ang magbibigay ng mga equipment, technical personnel at student volunteers para sa maayos na operasyon ng PPCRV Command Center. Kabilang sa tungkulin ng PPCRV ang magsagawa ng parallel count mula sa election returns para matiyak na tama ang bilang sa boto. Lips lang yun iba. Lips lang yung pinagawa ko. That's true. Global fashion icon Heart Evangelista, aminadong nagpagawa ng labi. Pero itinangging may iba pang pinaplastic surgery. Hindi talaga.
mamatay man, seryoso. Back in Paris si Hart for Fashion Week. Mavi Legaspi at Ashley Ortega spotted sa Sinulog Festival sa Cebu. May picture na nakaakbay si Mavi kay Ashley. Meron din namang si Ashley ang nakaakbay kay Mavi. Tanong ng fans, are they dating? Happy ang Blink sa pasilip ni Blackpink Jennie sa kanyang upcoming album na Ruby. Kasama sa international artists na featured sa kanyang first studio album, si Dua Lipa. Nilinaw ni Justin Bieber ang pag-unfollow niya kay Hailey sa IG. Sa deleted ng IG story, sinabi ng Canadian singer na may nag-access sa kanyang account at in-unfollow ang misis niya. Kasunod nito, nag-post si Justin ng sweet moments nila together. Pina-follow na uli niya si Hailey. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nabalot ng makapal na nyebe ang ilang bahagi ng US Gulf Coast dahil sa pambihirang snowstorm. Ayon sa National Weather Service, nasa 31 milyong residente ang apektado kabilang ang mga taga Southern Texas na karaniwang di tinatamaan ng snow. Mahigit 1,000 flights papunta at paalis ng Houston ang kinansela. Nagka-snow na rin sa mga beach sa Northern Florida. Sa New Orleans, inabot ng 9.8 inches ang kapal ng nyebe. Batay sa media report, 9 na ang napaulat na nasawi. 8 sa bawat 10 kumpanya sa mundo ang naniniwalang mababago ng Artificial Intelligence o AI ang kanilang negosyo. Aling trabaho kaya ang apektado ng AI? Alamin yan sa report ni Katrina Son. Sa migration company kung saan nagtatrabaho si AC Eclar, di raw maiiwasang gumamit ng mga artificial intelligence o AI sa kanilang mga letter at email. Napapadali raw ang trabaho, pero napapaisip din siya paano kung dahil sa AI, mapadali rin o mapaaga ang pagtanggal sa kanya. There's a possibility na maging mas matalino pa, no, yung mga AI in the coming years. So, nandun pa rin talaga yung fear. Ayon sa 2025 Future of Jobs Report ng World Economic Forum, pagsapit ng 2030, 86% ng mga sinurvey na kumpanya sa buong mundo ang naniniwalang mababago ng AI ang kanilang negosyo. 41% ng mga kumpanya ang nakikitang mas konti ang i-hire na empleyado dahil sa AI. Sa Pilipinas, ayon sa report, 91% ng mga kumpanya ang gumagamit ng AI programs, bunsod ng paglawak ng digital access at epekto ng nagbabagong klima. Tututukan daw ng mga negosyo ang pag-upskill ng mga empleyado. 68% daw ng mga manggagawa ang i-require na mag-upskill, pero 38% pa lang daw ang nakapag-train na. Si AC, sinusubukan ng mag-upskill sa AI para di raw mapag-iwanan. Ayon kay Dominic Vincent Ligot, Head of AI and Technology ng IT and Business Process Association of the Philippines, dapat isaisip na kahit anong teknolohiya, kasama na ang AI. Apektado ang mga gawaing paulit-ulit o repetitive na maaaring i-automate na lang, maging ang mga creative tasks gaya ng copywriting at creative design. Batay sa Future of Jobs Report, ang mga trabaho sa bansa na factor ang AI para sa business transformation ay data analyst at scientist, AI at machine learning specialist, big data specialist. Ngunit may mga hindi pa rin naman daw mapapalitan ng AI. Yung mga accountants, hindi naman nawala nung nagkaroon ng Excel, di ba? Ang nangyari, they just started using Excel. So may ganong trend. Si Edison Tan, COO ng isang ilulunsad na ride-hailing app, naniniwalang iba pa rin ang personal touch at connection pagdating sa trabaho. The AI would now just be a tool to enhance the operation. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ano ba talaga ang tayo? Minsan mahirap masyadong mali. Ano ang estado ng kaso mo? Tay, Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk. Sa napakaraming mga public figures na na-involved sa maraming kontrobersiya, ito po ang isa sa mga public figures, artista, na hindi binakbakan po ng maraming tao, mas lalong minahal
Nay Tay Kapuso, please welcome the patron of positivity. Itong alleged investment scam. Ang alam namin ay ikay lumabag di umano sa Securities Regulation Code. Ipaintindi mo nga sa amin. Ano talaga itong kaso nito? Bakit kinasangkot dito? Hindi, parang naghikayat ka na mag-invest kayo sa company, gano'n-gano'n. Naghikayat ka ba? Hindi ako naghikayat at higit sa lahat, ako rin po ay victim. Hindi nga ako nagbayaran, kinancel nga. Kasi tsaka last year lang ako, yung mga nag-invest, noong pa wala pa ako sa story ng... Wala pa, hindi pa ako... Nakita mo ba yung mga nag-invest na yan? Hindi. Oo. Hindi ko sila. At saka ikaw Tsaka wala ako dito, lagi ako sa Amerika. Uuwi lang naman ako para mag-photoshoot, tapos mag-shoot, tapos aalis na. At ang ginawa mo para sa Dermacare, ambassador ka, di ba? Nag-pictorial ka lang. Oo, nag-pictorial and video, yun lang. So, di ko na alam ko. Tapos sila na rin nagsabi na sorry na daw, hindi na nga daw tuloy kasi nga, hindi na rin gagamitin ng mga materials ko. Photoshoot, video, lahat. Kasi may problema na sila, sarado. Parang gano'n, may problema na. Lahat kasi yun nasa ebidensya naman. Okay. Tsaka hindi ako may-ari, wala rin po akong franchise. Tsaka never nga ako, komedyante nga ako, hindi ako negosyante. Kaya never talaga ako dito boy nag-go-go-go. So gaano kalaki ang sindak ni Rufa May Quinto nung narinig mo na may warrant of arrest? Actually, wala rin akong notice. Hindi pinadala sa bahay ko, sa ang pinadala doon sa Batangas. Kaya biglang warrant na. So parang siyempre, nakakatakot kasi siyempre, nang-umpisa si Mary, di ba? Actually, hindi ko po alam na meron. Pinasilip ko lang. So ano ang estado ng kaso mo? Hindi ko alam kung anong mga tawag sa gano'n eh. Oo. Kasi wala akong alam sa lolo. Bilang asawa, siyempre, inaantay ko lang na magkaklaro kami, mag-usap pa din, kung totoo ba talaga yan ang nararamdaman niya. Kasi lagi nga rin kasi akong wala eh. So baka naman pwede lambingan na muna, makiusap, nasensya na, di ba, I'm here. May mga panahon ba na binigyan mo ng dahilan na magtampo ang Hindi, iyong kasi asawa? siyempre, pagod ako, galing ka. Lagi akong wala, in short. So, siyempre, there's always two sides of the story. Pero naiintindihan ko din na hindi naman, siyempre, puro ako lang ang tama. Siyempre, siya din naman, it's reason. Kasi kung ayaw na rin naman niya, bakit ko hindi re-respetuhin yun? Pero yung legality sa mga file, walang file ng divorce. Wala nag-file ng divorce? Nag-file. Okay. So, hindi ako mag-file. Bakit? Kasi dami ko ng file. Kung lilipad ka, saan ka pupunta? Sa Japan. Just always pray. Kung painting ka, saan ka naka-display? Sa museum ni Van Gogh. Ah, lights on or lights off? Lights off na. Happiness or chocolates? Chocolate. Best time for chocolates? At night. Yung reminder, yung paalaala mo sa iyong sarili today, ano ito? Past is past. Grow. Kasi maganda yung nag-grow. Kasi from the plants. Meron akong restaurant. Sarili ko lang. The more ako nasasaktan, the more akong natatakot, nahagard, parang lalo ako mas na-inspire lumaban or hindi naman lumaban, parang go, fight. Parang ayoko ng ganun eh. Yung dapang-dapa ka, yung hirap. Kaya kailangan todo na to. Go, grow, glow. Tuloy-tuloy lang ang paggaya. Basta lagi tayong magpa-fresh, maging brightness, positivity, di ba? So, yun ang masasabi ko sa kanila. Rufa May is on the go. Always, yes. And because I'm in a fast talk,
past is fast. Ito, ayan. Nakaka-feel good kasi alam kong safe na safe ako sa lahat ng mga kwentuhang magaganap. Ang maamong kuting naging pusaway habang ang isang pating naging malambing. Ang mga kinaaliwang hayop pusuan sa report ni Oscar Oida. Swimming with pating pero di scary ang dating? As in itong shark sa isang ocean park, clingy. Meet Lucky. Yakap pa ang tagapag-alagang diver at nakikipaglaro palagi. Siya po ay friendly, hindi naman siya mangagat. Binababy namin sila. Isa itong uri ng nurse shark na likas raw talagang malambing. Kaya kinagigiliwan ng mga bisita. Maamo po itong itsura ng mga shark na to, but still in the wild it's not advisable na hawakan siya since they are not tamed or then hindi po sila familiar sa mga tao. Nagmumuni-muning naman ang naispatan sa Cavite. Tila nakisit-in siya sa klase at feeling one with the students habang ang kanyang classmates tutok sa lesson ni teacher. Si Muning, pusaway at tila naghahabol ng degree sa pagsiselfone. Ang ating feline na overachiever, isa palang resident cat sa paaralan. At bukod sa goal niya na pa-perfect attendance, hindi malayang siya ay maging teacher's pet. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.